Grace, kumusta ang lagay ng mga pamilya na nasunugan doon sa Itogon? Yes, Ella, kasalukuyang nakikisilong ang mga pamilyang nasunugan sa barangay hall at simbahan habang patuloy ang pagtulong ng lokal na pamahalaan at mga kawani ng DSWD sa mga biktima. Ayon sa inisyal na ulat ng Bureau of Fire Protection Itogon, nagsimulang ang sunog bandang alas 9 gabi, October 27 sa isang barracks na tinitirhan ng mga security guard ng isang pribadong kumpanya. Base sa investigasyon, nag-ugat ang insidente sa alitan ng ilang security personnel na nag-iinuman sa nasabing barracks. Nang magkainitan, isa sa mga gwardya ang bumunot ng baril at binaril ang kasamahan. May ilang sandali lamang sumiklab ang apoy at tuluyang tinupok ang lumang gusali. Lasing daw yung mga hindang security. Medyo nag-inuman sila, hindi sila nagkakaintindi. Binaril yung isa. Saka sinunog yung mga bahay, 3. Mga opisina, mga banghos. Kaya isa po casualty, pero yung isa injured lang. Nadiskubre ang bangkay ng nasabing security guard matapos maapula ang apoy bandang 1:30 batay sa BFP Itogon. Natipok po yung mga bahay kasi matagal na bahay ito at saka pine tree po ito, madaling mapasunog. Nandito po sa barangay hall at saka sa church po. Kaya ginagawa po namin, tinitignan namin kung ano ang pwede nang maitulong. Pero kagabi po, nagbigay po kami ng mga food pack, mga hygienes, parang may magamit sila kaagad. At saka ngayon, yung mga DSWD namin at saka NDRMM, andito na sila para tignan po kung anong maitulong natin sa mga biktima. May narinig po akong pumuputok sa likod ng barracks namin. Napansin ko po na malaki na po yung apoy at mga kasama po nandun po sila sa loob. Sinabayan ko lang po sila na may nasusunog na po. Kaya ang ginawa po namin ay inalabas po namin yung mga gamit namin na baka abutin po ng sunog. Ang mga kasama, lumabas din sila at nagtulong-tulong kami. Yung hose ng tubig namin dito, yun po ang ginamit namin na pangpan sa diding na nagbabagan na po. Kaya habang wala pa po yung bumbero, yun po ang aming ginawa, pansamantala. Pinatayang 5 bahay at banghouse kasama ang 2 opisina ang natupok sa insidente. Agad namang nagpadala ng tulong ang LGU kasama ang DSWD at MDRRMO, kabilang ang food packs, hygiene kits at mga kagamitang maaaring pansamantalang magamit ng mga apektado. Samantala, patuloy ang manhunt operation para sa suspect na tumakas matapos ang pamamaril at sunog. Nagsagawa na ng joint investigation ang Itogon Police at BFP upang matukoy ang sanhi ng sunog at ang motibo sa pamamaril. Ayon pa kay Mayor, kailangan ng higpitan ang supervision at ipatupad ang alcohol ban sa mga barracks upang maiwasan ang katulad na insidente. Ella, hinihintay na sa ngayon ang formal na resulta ng forensic at police report habang patuloy ang pagtulong ng lokal na pamahalaan sa mga nasunugang pamilya. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero.